Ang hirap nito, kapatid. Ang reflection natin ngayon ay tungkol sa love your enemies. Ang hirap nito. Yung enemies na sinusumpa ka, sinisira ka at gusto kang pabagsakin, gusto kang mawala. Paano natin mamahalin yun? Paano ko mamahalin yun, Lord? Matthew 5 verse 44. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Ngayong panahon ng eleksyon, panahon ng pagpili kung saan ka papanig, panahon na marami ang nagtatalo, marami ang mainit ang ulo, road rage, kabi-kabila na nagbubunga ng pagsisisi, pagtatalo na nauuwi sa trahedya. Indeed, one of the most challenging aspects of Christian living. Pero malinaw ang utos ni Lord, love your enemies. Pero paano to, Lord? But it is a call. Utos ni Lord at central ito sa teachings ni Jesus. Kakalimutan mo ba at tatalikuran ng pagsunod kay Jesus dahil hindi mo kaya itong love your enemies? Pero binibigyan naman tayo ng steps ng Bible kung paano ito mapagtatagumpayan. Isa-isahin natin. Number 1, prayer. Magsimula ka sa pagdarasal. Ipagdasal mo sila at ipagdasal mo ang pakikitungo sa kanila. May pangako si Lord, imbis na mag-init ang ulo mo, tumabi ka. Tawagan mo si Lord. Time team. Hindi siya magbibisi, hindi siya mawawala ng signal. Lord, hinahamon ako, Lord. I surrender this to you, Panginoon. I assure you in no time sa pamamagitan ng prayer, biglang mag-change yung perspective mo. Try mo, kapatid. Ang sarap. Number 2, forgiveness. Medyo mahirap to. Pero choosing to forgive doesn't mean na binabaliwala mo ang kanilang offensive actions. Magpatawad ka at i-release mo ang bitterness dyan sa puso mo. Number 3, seek understanding, kapatid. Dahan-dahan. Huwag init ulo agad. Check and consider mo din ang pinanggagalingan ng katalo mo. Baka may pain and brokenness sa kanya. This doesn't excuse their behavior, but at least do foster empathy. Number 4, respond with kindness. Alam mo bang ang kindness ay kayang tumunaw ng hostility, kayang tumunaw ng labis na galit. Sabi ng Panginoon, kapag gutom, try mo bigyan ng pagkain. Pag uhaw, try mo bigyan ng tubig. Huwag ka pangunahan ng evil. Pangunahan tayo agad ng kabaitan. Kaya dyan nagsisimula yung road rage eh. Kung halimbawa, binangga ka, huwag ka kaagad magalit, magmura, manisi. Tingnan mo kaagad sa mata at tanungin mo, nasaktan ka ba? Wala naman may gusto niyang, kapatid. Tara, pag-usapan natin ng mahinahon. Ewan ko lang kung hindi matunaw yung kademonyohang agad-agad pumapasok pag may pagkakataon. Kapag nadala ka niyan, alam mo na ibig sabihin, mahinang nilalang ka. Pero pag pinairal mo ang kindness, ibig sabihin malakas at kasama mo si Lord. Number 5, set boundaries. Hindi ibig sabihin sa love your enemies, pababayaan mo na lang. Pababayaan mo sila na i-continue ang pag-hurt sa'yo, ang pananakit sa'yo. Magkaroon ka pa rin at pairalin mo pa rin ng kindness at forgiveness, pero i-distansya mo na ang sarili mo na may pagpapairal ng pag-unawa at pag-ibig. Number 6, reflect on Jesus. Ito, grabe. Baka hindi nyo napapansin. Si Jesus nilatigo, sinapak, sinipa, pinako sa krus. Pero even at the cross, forgave those who crucified Him. Ang example na ito ay ang ultimate guide para sa ating lahat. Yan ang 6 na steps to love our enemies. Mahirap pero utos ng Panginoon yan. So, we have to do it. Tara, kapatid, manalangin tayo. Maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at sabay-sabay natin damhin ang presence ni Lord. Panginoong dakila, pinupuri ka namin. Ang iyong mga salita ay nagbibigay ng challenge sa amin. It stretches us sa paraang lagpas sa aming kayang maunawaan. Panginoon, amin pong ikinukumpisal sa iyo
na loving our enemies is never easy, Panginoon. Ang hirap, Lord. Sa mga galos at sugat, sakit at paninimdim na idindulot ng pagtatalo. Ngunit pipilitin namin at humihingi kami ng tulong na magtiwala sa iyong wisdom at sundan namin ang iyong daan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na isuko ang aming pain and grievances. Palambutin mo ang aming puso at makita namin ang aming kaaway sa paraan ng iyong pagtingin sa kanila na may empathy at compassion. Naway ang iyong pag-ibig ay dumaloy sa amin, basagin ang matigas na pader sa aming puso at magbigay ng healing sa aming mga relasyon. We humbly ask your patience and guidance, Lord, sa pag-strive namin na dumaan sa mahirap na daan na ito ng pagpapatawad. Naway maging daan kami at maging instrumento ng kapayapaan sa mundong ito, Panginoon. Nalapit namin sa iyo ang lahat ng ito. Dakila ka, Panginoon, sa pamamagitan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Salamat, kapatid. Magkita ulit tayo bukas.